Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily morning devotional. Sa umagang ito, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating pong opening song at pagkatapos po niyan ay susundan po yan ng opening prayer po ni Sister Pearly at atin naman pong mapapakinggan si Sister Daniela para sa kanya pong devotional sa umagang ito. So muli sa umagang ito, tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song. Ampo ta, may gumawa na may ngara ko sa langit, Ginoo salamat sa pagbantay sa among katulugon nga nakabot naman kami sining kabuntagon. Ginoo, sa sining kabuntagon taniman man kami nga makabot pa kami sa kagabion kag maka-worship naman kami dira sa imo. Pagtani man, obligan naman kami nga mahimo namon tanan nga mga ulubrahon namon karon nga wala sang disgrasya at kasablagan nga may tabo. Ginapangabay ko man Ginoo nga tani man bantayan man ang among pamilya nga wala namon kaupod karon tani ikaw man magabantay sa ila nga wala sang disgrasya kag katalagman nga may tabo sa ila. Sa among pagsugod karon tani man tagaan mo kami sa ang kaalam kag kahibalo nga maintindihan namon imong nga pulong kag magsulod kini sa mong hunahuna kag kasing-kasing nga mahimo namon gabayan asa sa imong pagbalik. Unta man mapasaylo mo kami sa among mga salangan na mo dahil sa imo sa uno na puno ka sa buhat. Hindi naman mong ginahangyo sa mat nga tabag ng pagkampo sa may kinapatado mong mga sala. Sa nang gining Sus ang personal luluwas. Amen.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating daily morning devotional. At ngayon, purihin ang Panginoon sa binigyan niyo tayo ng pagkakataon na pag-aralan na muli ang kanyang salita. Ang topic po natin ngayong umaga ay trading on God's gift. So, nagsasaad dito mga kapatid na lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay tayo makipag-ugnayan or sa ibang makikipagkalakalan tayo sa mga kaloob ng Diyos. Sabi dito sa ating K-text, sa Matthew 25 verse 15, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Dito mga kapatid, sinasaad sa isang parable na bawat isa sa atin merong mga talento. Hindi man ito kasing pare-pareho, ngunit lahat ng mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon, kapag natin itong gagamitin, ito'y lalago sa kanyang biyaya. So, sabi dito, the parable of the talents has a personal and individual application to every man, woman, and child possessed of the powers of reason. So, nagsasaad mga kapatid na lahat ng ating nakamit dito sa mundo ay pinagkaloob ng Panginoon, at malalaman natin kung babasahin natin yung parable of the talents, ito yung personal na binigyan ng Panginoon ng bawat isa, bata, matanda, babae at lalaki, upang gamitin sa ikaluwalhati ng Panginoon. Your obligation and responsibility are in proportion to the talents God has bestowed upon you. So, ang lahat ng obligasyon at responsibilidad ay dapat gamitin at binigay ng Panginoon ito sa iyo upang gamitin sa kanyang gawain. When the master of the house called his servants, he gave to every man his work. The whole family of God are included in the responsibility of using their Lord's goods. So, dito mga kapatid, nagsasaad na yung master ng bahay ay tinawagan ng kanyang mga servant, which is binigyan sila ng mga gawain na iniata sa kanila. So, kagaya na lang sa atin ngayon na tayo bilang bayan ng Diyos ay binigyan ng talento, binigyan ng ari-arian o ano pa man ang meron sa atin ngayon, yung upang gamitin sa ikaluwalhati ng Panginoon at sa kanyang gawain. Every individual, from the lowliest and most obscure to the greatest and most exalted, is a moral agent endowed with abilities for which he is accountable to God. So, bawat isa sa atin na binigyan, kahit napakaliit or napakalaki na talento, binigyan tayo ng Panginoon upang ito'y magamit sa kanyang gawain. Kaya minsan iniisip natin na tayo, konti lamang ang ating talento, konti lamang ang ating ari-arian, at mapapansin natin ang iba ay marami. Ngunit sa mata ng Panginoon, kapag tayo'y binigyan sa napakaliit or napakalaking bagay, ay ito'y dapat gamitin sa ikaluwalhati sa Kanya. So the spiritual, mental, and physical ability, the influence, station, possessions, affections, sympathies, all are precious talents to be used in the cause of the Master. So wala na pong iba, at hindi nawa natin gamitin ang mga bagay na ito sa makamundo. Ngunit pinagkaloob sa atin ito ng Panginoon upang maging ilaw tayo sa mundong ito at gamitin sa kanyang gawain, at higit sa lahat, habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagparito, ang lahat ng ating naangkin o mga ari-arian sa mundong ito ay kinakailangan na nakaugnay sa kanyang plano, na nakaugnay sa kanyang kalooban. Let the businessman do his business in a way that will glorify his master because of his fidelity. So, hindi po masamang magtayo ng isang negosyo na kung saan ito'y magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. If ever anuman ang meron ka dito sa mundo, o ikaw yung sa sarili mo parang napakayaman mo dito sa mundo, wala pong problema yun. Ang importante, ikaw ang maging ilaw ng mga taong nasa paligid mo, at gamitin ito sa ikaluwalhati ng kanyang pangalan. So let him carry his religion into everything that is done and reveal to men the Spirit of Christ. So, mapapansin natin na sa lahat ng bagay, inaatasan tayo ng Panginoon na anuman yung naangkin natin ng mga bagay dito sa mundo ay kailangan nating dalhin
kahit saan tayo magpunta. At yung Espiritu ni Kristo ang manahan sa ating mga puso at ipakita sa mga tao na ang mga bagay dito sa mundo ay magagamit natin para sa pagtatapos ng kanyang gawain. Let the mechanic be a diligent and faithful representative of him who toiled in the lowly walks of life in cities of Judea. So mapapansin natin na sa lahat ng ating mga gawain, kahit anuman ang negosyo or iyong mga trabaho, once na dyan ka nilagay ng Panginoon, maaari mo itong pagsikapan at dapat maaari ka ring maging tapat at maging masipag na bilang representante ng Panginoon. Kasi karamihan sa atin na nag-iisip kapag mayaman ang isang tao, ay napapansin natin na parang nalalayo siya sa Panginoon. Ngunit nawa ay matanggal yan sa ating isipan dahil ang Panginoon ay napakayaman. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon o mga bagay na magagawa natin upang maluwalhati ang kanyang pangalan sa napakaliit or napakalaking pagkakataon or mga bagay. Let everyone who names the name of Christ so work, that man by seeing his good works may be led to glorify his Creator and Redeemer. So, sa bawat isa sa atin na we are professing Christian, nag-aangkin tayo sa pangalan ni Kristo, kailangan tayong gumawa sa mga gawain na iniatas niya sa atin. Na minsan iniisip natin na napakalaking gawain ang ibinigay sa iba, ngunit sa atin kakaunti lamang. At minsan nadi-disappoint pa tayo dahil konti lamang ang nagagawa natin sa gawain ng Panginoon. Ngunit kapag ginawa natin ito ng katapa sa buong puso at buong lakas, tayo ay talagang pagpapalain ng Panginoon. Tandaan natin, hindi po nagtatangi ng tao ang ating Panginoon. Tinitingnan niya ang ating mga puso kung ano ang ating magagawa sa kanyang gawain. Na kahit ito'y sa tingin ng ibang tao ay napakaliit lamang, ngunit kapag tayo ay gumawa na iniisip natin na ang Panginoon ang ating sinisilbihan, napakalaking halaga po ito sa kanyang paningin. Na sa ating sarili ay wala tayong magagawa, ngunit ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kakayahan na gawin ang kanyang gawain. At kung ikaw ay makakagawa nito, gawin mo habang may panahon pa. Dahil nga, napapansin natin ang ating panahon ay napaka-ikli na lang. So, kailan pa ba natin gagawin kung ating pa po ba itong sasayangin? So, sa bawat negosyo, sa bawat bagay na ating naangkin, kailangan nating dalhin ang katotohanan sa nakapaligid sa atin upang ang ating tagapagligtas at ang ay maluwalhati at maipakilala sa ating buhay na habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagparito. Those who have been blessed with superior talents should not depreciate the value of the services of those who are less gifted than themselves. So minsan tayo kapag nalalaman natin na kapag tayo ay napakalaking talento or inatasan tayo ng Panginoon ng napakadaming biyaya, minsan iniisip pa natin sa iba na kakaunti lamang sa kanila. Subalit sabi dito, huwag nating maliitin ang mga naangkin ng mga tao sa ating paligid dahil nga sa bawat isa sa atin, meron tayong obligasyon na gawin ang kanyang kalooban at gawin ang kanyang gawain. The smallest trust is a trust from God. Kahit sa napakaliit na tiwala or pinagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, kailangan ay bigyan natin ng pansin at gamitin ito sa kanyang kalooban. So the 1 talent, through diligent use with the blessing of God, will be doubled, and the 2 used in the service of Christ will be increased to 4. And thus, the humblest instrument may grow in power and usefulness. Dito mga kapatid, mapapansin natin na sa napakaliit o kahit anuman ang meron ka, napakalaking bagay o maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kung atin itong sabay-sabay na gamitin sa kanyang gawain, ay pantay lamang tayong makakaangkin ng pagpapala at kapangyarihan na magagamit sa kanyang kaluwalhatian. So, ang kailangan lamang natin gawin ay magpakumbaba na gamitin bilang instrumento upang tumubo ang talento na iniatas niya sa atin. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob dahil nga ay kakaunti lamang ang ating nagagawa. Ngunit sa mata ng Panginoon, kapag ito'y gamitin sa kanyang kalooban, ay napakalaking halaga. The earnest purpose, the self-denying efforts are all seen, appreciated, and accepted by the God of heaven. Napakaganda po mga kapatid kung iisipin natin na yung pinakamataimtim na purpose natin dito sa mundo
kung wala man tayong ari-arian na material na bagay, ngunit kapag meron tayong self-denying efforts, ay mapapansin natin na ang ating Panginoon ay gagamit din ng mga tao upang tulungan ka at ikaw ay maging instrumento din sa pagpapalaganap ng kanyang gawain. At ito'y katanggap-tanggap ng Diyos sa langit. Tandaan natin na hindi po tumatawag ang Panginoon sa mga kwalipikado na tao, ngunit ang mga tinatawagan niya ay kanyang binibigyan ng pagkakataon at kapag tayo ay tutugon sa panawagan na ito, tayo ay kwalipikado nga sa langit. Ito ay kanyang pangako at ito ay ating panghawakan. So God alone can estimate the worth of their service and see that far-reaching influence of Him who works for the glory of His Maker. So, mapapansin natin na ang Diyos, kapag siya ay tatawag ng mga tao, ginagawa niya talaga or binigay niya na sa atin ang lahat. Ang tanong, ano pa ba ang ating magagawa o ano ang ating ibibigay para sa kanyang pagpapalaganap sa kanyang gawain or pagsiserve sa Panginoon, mga kapatid. So, yung influensya mo sa gawain ito, ang tanong, nagbibigay ba ng kaluwalhatian sa Panginoon? Kung sa ating sarili, mga kapatid, kung wala tayong self-sacrifice, self-denying, napakahirap na gumawa. Lalo na kapag piniplease natin ang ating sarili. Ngunit kapag tayo ay nakatingin lamang sa ating our only example na si Christ, ay mapapansin natin na napakasayang gumawa sa kanyang gawain. So, sa umagang ito, mga kapatid, nawa ay ating maintindihan na kahit ano ka man o ano ka pa man dito sa mundo, kapag tayo ay gagawa sa gawain ng Panginoon na iniatas niya sa atin, bawat isa sa atin, mga kapatid, meron tayong obligasyon na once na alam na natin ang katotohanan, maipabahagi natin ito sa mga tao sa napakaliit or napakalaking bagay. Ngunit kapag ito'y ating sinayang, kailanman ay hindi na ito darating. Kaya habang tayong nabubuhay pa dito sa mundo at may pagkakataon pa tayong gumawa, gawin na po natin at wag na po nating sasayangin dahil kapag ang tao ay mawawala na dito sa mundo ay hindi na kailanman mabubuhay pa. Ngunit kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, mapapansin natin na tayo ay pagpapalain nga, na maging pagpapala din tayo sa iba at maluluwalhati natin ang kanyang pangalan. So sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Magandang umaga again and God bless po sa ating lahat. Amen. So maraming salamat po kay Sister Daniela para sa kanya pong mensahe sa umagang ito. So kaya nga sinasabi po dyan no, na kapag pinagkalooban ka po ng isang malaking gawain, hindi po naman po ibibigay ng Panginoon yan kung hindi naman po natin kayang gampanan. So nawa sa atin po na sarili, makita po natin yan, magiging paalala po sa bawat isa po sa atin na kapag ibinigay po yan sa atin ng ating pong Panginoon, wag po natin isipin na sa atin po yan, kundi ipinagkaloob lamang po sa atin yan ng Panginoon upang tayo po yung magiging instrumento at magiging pagpapala po sa iba. So nawa ating po yung maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin at magiging paalala po sa bawat isa. So muli sa umagang po ito, tayo po dadako na sa ating pong closing song.
Tayo po ay manalangin. Amang banal sa kaharian ng mga langit, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na binigyan niyo po kami ng panibagong umaga, pagtatalakay sa inyong salita. Nawa po ang lahat namin na nalaman, na katotohanan ay aming may po itong maisabuhay at maipakita sa mga tao ang katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na aming magagawa upang ito ay magamit sa inyong kaluwalhati. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na inyong pinagkaloob sa amin, buhay at lakas, talino at tapang na sumulong sa inyong gawain. Tulungan niyo po ang bawat isa na nakapatikinig ng inyong pong mensahe na nawa po ay ito po'y matanim sa aming mga puso at isipan. Ito'y maisabuhay sa pang-araw-araw. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito at bigyan niyo po kami ng mga bagay na magagawa at magagamit namin sa inyong kaluwalhatian. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming mga dalangin. Patawad sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin sa umagang ito. Amin po kami yung inimbitahan mamayang gabi para sa atin pong prayer meeting at sa araw naman po ng bukas sa ating pong daily morning devotional. So muli magandang umaga po sa ating lahat.